Good morning, Brother Melvin, at sa lahat po ng ating pong mga kapatid na nandito po sa ating live, sa ating pong devotional. So sama-sama natin pag-aralan, iniingatan ang puso. Yan, sa mga makalangit na dako, ito po yung ating devotional. So isa sa mga pwedeng para maingatan ng puso, yan, isa dito ay yung pong exercise, no? Para lumakas yung puso natin. Yan, lalakas din ng baga at buong pangangatawan natin. Mag-exercise palagi. So yun, lagi natin pinopromote yung tungkol sa pagkain. Huwag tayong kakain ng ganito, huwag tayong kakain ng ganyan. Given na yun. Pero mas maganda na marinig din na lagi nating sabihin na tayo ay laging mag-exercise. No? Magpapawis tayo mga kapatid, pampalakas ng puso at pangangatawan. Ang ating pong pinaka-key text ngayong umaga, Kawikaan 4:23. Tayo po ay manalangin mga kapatid. Dakilang Diyos na siyang aming tagapagligtas, kami lubos na nagpapasalamat sa umaga na ito na ipinagkaloob niyo po sa amin magandang panahon at ngayon ay aming pag-aaralan ang paano ingatan ng puso. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Gusto naming mabuhay ng matagal at makita sana namin, Panginoon, ang inyo pong pagdating diyan sa alapaap. Salamat, Panginoon, sa pagbigay niyo po sa amin ng gabay sa umaga na ito, sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Ang sabi po dito, ang iyong puso'y buong sikap mong ingatan sapagkat mula rito'y dumadaloy ang mga bukal ng buhay. Yan, totoo naman. Ano yung mga bukal ng buhay? Yun yung dugo, no? Siya yung nagpapump ng ating pong blood circulation. Yan, yan po yung sa exercise. Sa exercise po, ang pinaka-ideal na pump ng heart kapag mag-exercise, kapag bago ka pa lang ay 180 minus your age. So yun yung heartbeat na pwede sa'yo. Ibig sabihin kapag beginner. Yan, yun yung heartbeat para dahan-dahan kang lumalakas. Hanggang sa palakas ng palakas yung heartbeat mo. Kaya mo na yung mga hardcore na mga exercise. Yan, natutunan ko yan sa running. So maganda pala sa pakiramdam. Kasi dinisign ng Panginoon na tayo ay tumakbo, no? Design ng Panginoong Diyos na tayo ay magpapawis. Design ng Diyos na yung ating heart ay magpump ng malakas na kayanin natin kasi tayo ay nagpapawis eh. So design sa tao na magpawis. Kaya kung hindi tayo napapawisan maghapon, no? Kahit isang beses lamang sa isang araw, medyo iyon ay hindi maganda sa pangatawan at lalong hindi maganda yon sa puso natin. Kaya sabi po dito mga kapatid, ang puso dumadaloy dito ang bukal ng buhay. Sabi dito sa ating devotional, bakit napakarami na mga bigo sa espiritual, na may mga karakter na hindi balanse. Ito ay dahil hindi sila nung alam nila ang katotohanan at hindi rin nila alam ngayon nagsisimulang magsagawa ng katotohanan tulad ng kay Jesus. So marami ang bigo sa spiritual. Bakit? Hindi nagsimula sa paghahanap ng katotohanan, mga kapatid. So kung ang puso ay ang bukal ng buhay, isa na dapat nating ilaman sa ating puso ay ang salita ng Panginoong Diyos. Ang puso ay dito nagmumula rin ang ating pong karakter. Siyempre connected yan sa ating isipan. So sabi po dito, kailangan magsimula, magsagawa ng mga katotohanan tulad ng kay Jesus. So alamin ang katotohanan, isabuhay ang katotohanan. At sabi dito, hindi nila hinahayaang alisin niya ang kanilang mga maling katangian ng pagkatao. Siya na ang pagbabagong loob ay matuwid, ay nagdadala ng matuwid na prinsipyo sa lahat ng kanyang mga ginagawa sa buhay. So sabi po dito mga kapatid, no, para maalagaan ng puso, alisin ang mga masamang katangian, yung maling katangian ng buhay. Yan, yung maling motibo ng puso mga kapatid. Kasi nga sa puso o sa puso isipan nagmumula yung mabuti at masamang motibo natin mga kapatid. No, diyan nagsisimula yan. Kaya kung gusto nating alagaan ang ating buhay, kung gusto nating alagaan ang ating pong pagkatao, ang ating pong puso, kinakailangan putulin muna natin yung masamang hangarin ng puso natin, ng isipan natin. At tayo ay gumawa ayon sa kalooban ng Panginoong Diyos. Siya lamang na may mabuting batayan sa pananampalataya ang nabubuhay ayon sa bawat salita na nagmumula sa bibig ng Diyos. So sino lamang po ang nabubuhay ayon sa
salita ng Panginoong Diyos, silang may mabuting batayan ng pananampalataya. Ano yung mabuting batayan ng pananampalataya natin? Ang Biblia, no? Ang salita ng Panginoon. Maraming nagpapatotoo araw-araw, hindi ako nabago sa pagkatao sa teorya lamang. Totoo 'yun, mga kapatid. Sa pagbabasa mo lang ng Bible, hindi ka mababago agad-agad. Kailangan ay talagang merong aksyon. Kailangan na yung nabasa natin sa Bible, isagbuhay natin, isagawa natin. No? Ang lahat ay maaring makakuha ng korona ng mananagumpay sa pamamagitan ng pananampalataya, ngunit marami ang hindi handang makipagdigma ng kamay sa kamay ayon sa sariling di sakdal na kapasyahan. So dito po, mga kapatid, kung gusto nating managumpay, kung gusto po natin na ma-apply natin uh, yung pong ating pong pananampalataya, gawin natin sa aksyon. Marami ang gustong pumunta ng langit. Yan. Pero ayaw naman na sumampalataya sa Diyos, no? Ayaw naman na gawin yung kalooban ng Panginoon. Marami ang gustong pumunta ng langit, pero ayaw naman mahalin ng Panginoong Diyos. 'Di ba? Ayaw naman na isabuhay yung sinabi ng banal na kasulatan. Ganun pa rin yung pagkatao, ganun pa rin yung puso. So dito po, mga kapatid, paano natin maingatan ang ating puso? No? Hindi lamang sa pamamagitan ng pagsasaliksik ng banal na kasulatan, kundi i-apply yung mga nabasa sa Biblia at alisin ang masamang hangarin ng puso. No? Pinananatili nila ang mga katangian na nakakasuka sa Diyos. Araw-araw ay nilalabag nila ang mga prinsipyo ng kanyang banal na utos. So yan po ang mali. No? Kailangan alisin yung mga masamang katangian. No? Ang problema, gusto makapunta sa langit, pero pinapanatili naman yung masamang katangian, no? Na nilalabag yung utos ng Panginoong Diyos. Well, ang utos ng Panginoong Diyos, yun ay bunga na niligtas tayo ng Panginoon. Ibig sabihin lamang, kung hindi ka nasunod sa utos ng Diyos, hindi totoong nanampalataya ka sa Diyos. Hindi totoong sumasamba ka sa Panginoon. Hindi totoo na ang Diyos ang iyong Diyos kung hindi ka sumusunod sa Kanya. No? Hindi totoo ang pananampalataya mo kung hindi ka nasunod sa Panginoong Diyos. Nasuway ka pa rin. Pero pwede mo naman sabihin sa isang tao na mahal kita, pero hindi mo naman ginagawa yung pagmamahal na yun. Hindi mo naman ina-apply. O hindi mo naman isinasabuhay. Hindi mo naman isinasagawa. So hindi totoong pagmamahal yun. Dahil ang totoong pagmamahal na gumagawa, pagmamahal na sumusunod. Yan po, mga kapatid. Sabi pa dito, kung matututo lamang ang lahat ng simpleng aral na dapat nilang kunin at pasanin ang pamatok ni Kristo at matutunan ng tungkol sa dakilang guro, ang kanyang kaamuan at kababaan ng puso, mas mabuting tuparin nila ang kanilang tipan na mahalin ng lubos ang Diyos at ang kanilang kapwa gaya ng kanilang sarili. Ano po yung sentro ng puso? Pagmamahal. Pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa. Yan po yung dalawang tipan na yan. Pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa tao. Dapat silang mag-umpisa mula sa pinakasimula. Sinabi ni Kristo, pasanin ninyo ang aking pamatok ng pagpipigil at pagsunod at matuto kayo sa akin. Pagkatapos nito, ang puso ay magiging matuwid sa Diyos sa pamamagitan ng kapangyarihang lumikha ni Kristo. Mga kabahagi sa banal na kalikasan, sila ay binago. So dito po, mga kapatid, paano magiging matuwid sa Diyos ang puso? Paano magiging matuwid ang puso? Sa pagsunod sa ating Panginoong Diyos. Dahil ang Panginoong Diyos nag-aakay sa pagsunod, hindi sa pagsuway. Si Kristo ay lagi nag-aakay sa pagsunod at hindi sa pagsuway. At ano ang nagagawa ng pagsunod natin sa Panginoon? Nagiging matuwid ang puso. Naaalis yung masamang hangarin. Naaalis yung masamang pagkatao at napapalitan ng bagong karakter na nagmumula sa Panginoong Diyos, mga kapatid. No, ang pagsasaayos at nagbabagong gawain ay dapat magsimula sa puso, kung saan dumadaloy ang mga isyu ng buhay. O paano nga ba maituturing na sapat ang paglilingkod sa salita? Nakikiusap ako sa iyo alang-alang kay Kristo, huwag guminto sa kalagitnaan. Sa halip magpatuloy ka, magpatuloy ka. So dito po, mga kapatid, ang pagbabagong gawain ay nagsisimula sa puso. Nagsisimula sa puso ang magandang karakter. Pero ang sabi dito, may babala. Huwag tayong hihinto sa kalagitnaan. Totoo yun. Anumang bagay na hininto mo na mabuti, nagiging masama at mapapahamak ka. Katulad din sa mga ginagawa natin sa pagluluto. Kapag ka huminto kang
Nagluluto ka at tuminto kang bantayan ito, maaring masunog ito, matuyo ito. So ganoon din sa pag-exercise, hindi basta-basta hihinto kasi nagpapampa yung iyong puso. Kailangan slow down. Tuloy-tuloy pa rin yung moving. So ganoon din mga kapatid sa pag-aalaga ng puso o pag-aalaga ng paggabay ng paggawa natin ng mabuti. Pananampalataya natin sa Panginoon, hindi po pwede nahihinto tayo. Kailangan tuloy-tuloy. Na-slow down man tayo ng mga pagsubok, ang mahalaga tuloy-tuloy yung pananampalataya natin sa Panginoon. Na-slow down man yung pagbabago ng ating karakter, ang mahalaga tuloy-tuloy, hindi huminto. Dahil kung huminto, tapos na yun eh. Wala na uli. So, hindi maganda. Ang kinakailangan ay tuloy-tuloy, consistent. Kahit yan ay mabagal, tuloy-tuloy, makakarating ka sa finish line. Makakarating ka doon sa inaasap mong pagbabago. Kaysa huminto ka, mas lalo kang mapapahamak. Ganun yan mga kapatid ko. Sa hiking, ganun din kapag kayo nag-hike sa mga bundok. Kailangan tuloy-tuloy. Hindi po pwedeng hihinto. Dahil kung hihinto ka, abutin ka ng umaga. Kailangan tuloy-tuloy kahit na mabagal yung step mo na mabagal, makakarating din sa tuktok. No, wag lang ihinto, titigil mga kapatid. Sulong sa kasakdalan, makakamit ng Kristiyano. Huwag mag-iwan ng anumang hindi tiyak. Bantayan ang iyong sarili ng buong sipag. Tandaan na ikaw ay may pananagutan na huwag ipahayag ng mali ang karakter ni Kristo. So ito po yung pag-iingat sa puso. Na anong sabi? Bantayan ang puso. Manatili sa kasipagan na ang ating tinitingnan dito, yung nakita ko na matatandaan natin dito dapat mga kapatid, tayo ay may pananagutan. Ano yung pananagutan natin? Ipahayag ng tama ang karakter ni Kristo at huwag ipahayag ng mali ang karakter ng ating Panginoong Hesus. Bakit? The moment na tayo ay nag-declare, na tayo ay mananampalataya ni Jesus, na bautismuhan tayo, tayo ay committed dapat, tayo ay may pananagutan na ipahayag ang karakter ni Kristo ng tama at hindi ng mali. Every mo nagpahayag ka na ikaw ay kay Kristo, tapos yan yung karakter mo, yan yung buhay mo. So hindi maganda. Ang nakikita na karakter tuloy, yung karakter ni Kristo ay ganyan pala yung mga na kay Kristo. Ganyan yung karakter. Kaya nga merong isang denominasyon na ang pangalan ay Iglesia ni alam niyo na, pinanggit yung pangalan ni Kristo. Pero yung buhay naman hindi kay Kristo. Naroon na pwede kang bugbugin. Naroon na may bisyo. Naroon na pwede kang saktan. No? Kapag ka natalo mo sa pakikipag-usap sa banal na kasulatan, maaari kang saktan. Pero dito mga kapatid, ang tunay na kay Kristo, yung karakter dapat ay talagang kay Kristo at hindi sa atin. Huwag nating akayin ng iba sa pamamagitan ng ating kapintasan na gawin ang mga kaparehong kasalanan. So yun ang malungkot no? Bilang isang mananampalataya, imbis na akayin natin sila sa mabuti, inakay natin sila sa kasalanan natin. O inakay natin sila sa gawa na makasalanan, sa gawa na hindi maganda. So dapat tayo bilang mananampalataya, akayin natin ang bawat isa sa kabanalan, sa kabutihan. Yaong mga nag-aangking mahigit na liwanag ay dapat na ihayag ang impluwensya ng liwanag na iyon sa kanilang mga salita, kanilang ugali, kanilang boses, kanilang mga aksyon, sa lahat ng oras at sa lahat ng lugar. Hindi po pwedeng sabihin mo na, ay ako lang yun nandito, ay hindi naman ako kita ng mga church members, hindi naman ako kita ng pastor, kaya okay lang na yung ugali ko dito, ilalabas ko muna. Kapareho ko naman silang kapareho ko naman silang ganito, ganyan dati, no? Alam naman nila dati na ganito yung action ko. Okay lang 'yan, pangkaraniwan lang sa kanila 'yan. Pero hindi mga kapatid, sa lahat ng oras, sa lahat ng lugar, dahil nananampalataya ka sa Panginoong Diyos, yung ugali, yung boses, yung aksyon ay ipahayag natin na tayo ay kay Kristo, no? Ipahayag natin na tayo ay sa ating Panginoong Diyos. Ang iyong puso'y buong sikap mong ingatan sapagkat mula rito'y dumadaloy ang mga bukal ng buhay. At ang puso, disenyo ng Panginoong Diyos na gumawa, mag-aksyon, di ba? Ang buhay natin ay disenyo na i-aksyon ang karakter ng Panginoong Jesus. No? I-aksyon ang karakter o gawin ang karakter ng ating pong tagapagligtas sa ating buhay. Sa pananalita, sa gawa, no? Sa kilos,
sa facial expression ay makita na tayo ay mga lingkod ng ating pong tagapagligtas at wala ng iba. Ayan. Harinawa mga kapatid, idalangin natin ang bawat isa. Idalangin natin ang ating bawat puso na ang Panginoon ang maghari sa ating pong mga buhay at maipahayag natin ng tama ang kanyang karakter sa maraming mga panahon at oras ng ating pong mga buhay. So pagpalain tayong lahat ng ating tagapagligtas at ngayon ay tayo ay mananalangin. Lahat po ng ating prayer request ay isulat po ninyo dyan. I-type po ninyo at atin pong isasama sa panalangin yan. So ibigay na po natin ang pagkakataon kay Brother Melvin Vilasano sa isang awit papuri sa ating Panginoong Diyos. Papasukin nang tayo'y pagpalain, sa bundok hinahanap ang sariling kaniya, kahit nag-iisang naligaw na tupa. Siyam na put siyam ay iniwan niya upang ang isa'y mapabalik niya. Siya naman ay tumatawag din sa iyong puso'y dinggin. Siya'y pagbuksan at papasukin nang tayo'y pagpalain. Siya naman ay tumatawag din sa iyong puso'y dinggin. Siya'y pagbuksan at papasukin nang tayo'y pagpalain, nang tayo'y pagpalain, nang tayo'y pagpalain. Amen. Salamat sa awit at salamat Pastor sa isa na namang magandang lesson, paalala para sa atin po. Iingatan ang ating puso. Hindi ingatan dapat natin ang ating puso talaga mga kapatid. Dahil yung hangarin ng ating puso ay minsan yung gusto natin yun ang hindi natin nagagawa. Kadalasan, mas maganda siguro sabihin kadalasan. At yung ayaw natin gawin, yun ang ating nagagawa. Bakit nga ba? O bakit nga ba? Ano po? Yun ang nagagawa natin. So, ingatan. Patuloy na ingatan. At magagawa lamang natin yan, mga kapatid, kapag si Jesus ay lagi natin kasama sa bawat sandali ng ating buhay. Itanong mo kay Jesus, magkaakbay kayo, naglalakad. Sabi, Panginoong Jesus, ito bang gagawin ko ay maganda? Ito bang iniisip ko ay maganda? Pag hindi, huwag na natin ituloy mga kapatid. Yan ang tunay na solusyon para maingatan natin ang ating puso. Sabi nga ni Brother Roger Sedlap Miranda, tunay ang pag-ibig kung may pagsunod sa kung ano ang hinihiling. Yan, ano po. Kung may pagsunod tayo, ay tunay ang pag-ibig. Ano po. Kaya lang marami nga nagsasabi na yes, iniibig ko ang Diyos, mahal namin si Jesus. Yan lang, hanggang doon lang, hanggang labi lang, ano po. At marami din naman na sumusunod pero kulang. Sinunod pero kulang. Sana may masusolusyonan natin yan kapag inalis natin yung ating dating laman ng ating puso at ipapalit natin si Jesus. Kaya magagawa natin yung ating mithin. Doon pa lang natin magagawa yung gusto natin gawin, ano po. At hindi na natin magagawa yung ayaw natin. Yan, ano po. At sama natin sa panalangin ngayon na yata yung kanilang Austrian Embassy interview ni Sister Rose Chris Encarnado, ano po.
Sama niya yung kanyang asawa at anak. Sama natin sa panalangin. At sama natin si kaibigan ni Sister Melissa Gamboa, si Cristina Palyarca, o operahan siya sa breast cancer. Para sa kaibigan niya po, kay Sister Cristina, huwag mag-alala, huwag matakot. Ituloy lang ang operasyon, ituloy lang ang procedure. At ang the best para tuluyang gumaling ay magbago ng lifestyle. Yun ang sikreto po. Kasi pag hindi natin baguhin yung lifestyle natin, ang ating paggaling ay hindi magiging tuluyan, hindi magtutuloy-tuloy. Magbago ng diet, maging vegetarian, the best, matulog na maaga, huwag nang kakain ng meat. Huwag magpapa-stress. Yan ang solusyon para tuluyang gumaling. Sama natin siya sa panalangin. Patuloy po natin pinalangin si Sister Estrella Gragasin na mag-undergo ng full abdomen CT scan with contrast at chest CT scan with contrast. Sige po, yung contrast ay naalala ko. Meron akong hindi magandang karanasan sa contrast na yan, pero wag na, pangit yung karanasan na yan. Wag na natin ikwento. Good morning po kay Rica May at Rona Huncia. They are watching. Hello po, Sister Rica May at kay Rona dyan sa Bukidnon, relative sister ni po Rivera. Good morning din po, Sister Janet at Brother Jojo Gatmaitan. Let's pray po mga kapatid. Italangin natin yung ating mga sarili, na yung ating mga puso ay maalis natin yung laman ng maipasok natin si Jesus. Sa ganun ay yung ating pag-ibig ay maging tunay. Hindi natin masasabing tayo ay tunay kung wala si Jesus sa ating puso. Let's pray po. Amang banal na mga pangyarihan sa lahat, muli po kami nagpapasalamat sa inyo sa umaga na ito na kami ay patuloy ninyong sinamahan sa buong magdamag na nagdaan. Ginising muli sa umaga na ito at binigyan ng magandang lesson, magpapaalala sa amin na aming ingatan ang aming mga puso. O dakilang Diyos, hindi namin magagawa ito hanggat ang aming maraming puso ay hindi naalis ang laman. Tulungan po kami ng Holy Spirit na ang aming mga ninanais ay mawala sa aming puso sapagkat mapalitan ng inyong mga kalooban. Samahan nyo kami sa araw-araw na aming pagbabago sapagkat sa aming kakayahan ay wala po kaming mga magagawa. At nais namin na tunay ang nasabi namin ng aming pag-ibig po sa inyo ay tapat at kami ay sumusunod sa inyong kalooban. Na matalikuran namin ang mga bagay dito sa libutan na kung saan temporary lamang ang kaya ibigay sa aming kaligayahan. Maraming salamat sa araw-araw na lesson na nagpapare-remind sa amin bilang mga makakalimutin at nagpapagising sa amin sa aming mga pagkakatulog. Salamat sa inyong pagpapala. Sa kabila ng inyong kabutihan na mga heto, kami pa rin ay makasalanan. Patawarin niyo po kami sapagkat kami hindi karapat-dapat. At patuloy namin sinasama sa panalangin ng bawat isa sa buong maghapon na ito. Nawa ikaw po ang aming makasama at malayo ang aming mga personal interest upang sa ganun maging makabuluhan ng aming maghapon. Ilayo niyo po kami sa tukso. Ingatan ang aming mga pag-iisip, pagsasalita at mga gawa. Sa magpapatuloy, nais namin isama sa panalangin ang interview ni Sister Rose Chris Encarnado sa Austrian Embassy. Kasama niya ang kanyang asawa at anak na si Rodney. Sila po ay ingatan sa daan, iligtas sa anumang kapahamakan, makarating doon na ligtas at makabalik ulit sa kanilang tahanan na ligtas. At nawa ang inyong plano at kalooban ng masunod, kung ito ay para sa kanya, ibigay niyo po ito sa kanya upang siya ay magkaroon ng lahat ng kanyang mga pangailangan na makatulong din naman sa gawain at makatulong sa kanyang pamilya. Patuloy namin sinasama sa panalangin ang iba pang mga prayer request ng kapatiran. Kasama namin sa panalangin yung friend ni Sister Melissa Gamboa na si Cristina Palyarca. Siya ay magpapa-opera ngayon sa breast cancer. Siya po ay samahan po ninyo sa mga sandali na ito na siya ay nalulungkot sa mga sandali na ito na kanyang dinanas ang malubhang karamdaman na ito. Ngunit alam namin na kayo ang dakilang Diyos. Walang imposible, kayo ang dakilang manggagamot. Kaya niyang pagalingin ang aming karamdaman. Tulungan niyo po siya na maging maluwag ang kanyang kalooban. Ipuin po siya na niya mapagaling na kamay at maunawaan niya ang tunay na kulay ng buhay kapag kasama po kayo ay masaya. Salamat sa mga kaliwanagan. Salamat sa mga aral na aming natututunan. At kami ay
naliliwanagan sa aming mga pang-araw-araw na pamumuhay. Sa pagpapatuloy, nais namin isama sa panalangin ng si Sister Estrella Gargasin. Siya ay mag-undergo ng full abdomen CT scan sa mga panahon na ito. Ingatan po siya sa kanilang pagpunta roon, at siya ay patuloy na samahan sa kanyang pagpapagaling, sa kanyang pag-recovery, at patuloy na pagkaanin ang kanyang karamdaman. Palakasin din naman ang kanyang resistensya sa araw-araw, at patuloy na makita ang pag-asa na niya binibigay sa kanya. At again din, hindi lamang pagalingin ang kanyang physical na pangatawan, kalusugan, lalong higit ang kanilang espiritual na kalusugan. Amin din patuloy na sinasama sa panalangin ang iba pang mga kapatiran na nasa aming prayer list, na yung mga nasa banig pa rin ang karamdaman, nagpapalakas, nasa recovery. Si Lilia Mancias Umanya, si Lorna Cabiedes Cordoba, si Kuya Ricelino Erilla, si Nanay Juning, si Tatay Noel Alpindo, si Brother Ambet Ramos, si Baby Josiah. Patuloy na kalakasan ng resistensya ang aming dalangin para sa kanya nang siya hindi na magbalik sa kanyang sakit. Ganyan din si Rudencia Cordoba Tomas, si Elria Lopez, si Divina Rodriguez, si Vine Ingrid Makilana, si Cloreline Abisilia, si Ana Rosbel Tolentino, si Gerald Gamboa. Patuloy na ang Holy Spirit ang humipo sa kanyang puso at siya ay manambalik sa kanyang pagsamba kasama ng kanyang pamilya. Dalangin din namin ng mga Bible students at ang mga bagong binyagan sa aming nasasakupan. Patuloy naman silang ingatan, samahan sa kanilang pagiging bagong sa aming simbahan at baby sa pananampalataya, at maging malayo, matatag sa anumang pagsubok na darating sa kanilang buhay. Dalangin din namin ng San Leonardo Church na patuloy na lumalago sa pangunguna ni Brother Sani at ni Ate Rebe. Patuloy silang samahan at naway makita nila patuloy ang liwanag at pag-asa na inyo binibigay sa kanila. Gayon din ang Kawayan Bugtong Church at lalong higit ang iba pang mga simbahan sa aming mga nasasakupan. Gayon din ang Tabakaw na isang napakasipag na sa gawain na patuloy silang palaguin ang kanilang pamilya doon at maging iliwanag sila sa kanilang kalapit na lugar. Patuloy din namin dinadalangin ng health ng bawat isa na nakikinig ngayon. Ingatan kami sa maghapon ng aming kalusugan at ang aming mga pag-iisip ay aming maituon po sa inyo pang kami makaiwas sa mga tukso. Amin din dinadalangin ang iba pang mga prayer request ng kapatiran, mga kagalingan sa bawat may nasa banig ng karamdaman. Si Gary Mercado, si Breda Renato, si Estrella Gargasin, si Claire Andaya, si Judelyn Ferolino, si Feli Domingo Gutcheco, Brother Lorenzo Cabietes, Sister Lorna at Brother Munti Cabiodes. Kasama namin Sister Ana Manuel, Christopher Omali Cudere, si Ate G Tino Reyes, Sister Estrella Gargasin. Kalakasan din at sa araw-araw na pagtatrabaho ni Kuya Bobby, Ate Lorna, Ate Gigi Concepcion, Gregorio Santin, Kuya Jerry Bourbon, si Ma'am Sheila Kasamurin, si Erica Elisantos Rivera, Sister Tina Santos, si Sister Dora Magana, Sister Nena Salazar, Sister Adel, Tatay Carlito Tomas, si Nanay Fina, Tatay ni Pastor, Tatay Rudy, kayo din ang parents ni Ma'am Karin, si Heidi De Leon, kayo din si Ding Bautista, at kayo din si Pinay Eugenio Javier, si John Paul Cheng, si Jinjin, Sister Percy, Sister Risa Enriquez, Sister Aimee Kilantang, si Ate Grace Samano, si Ate Esther Lopez, Brother Benjamin, si Marilita, si Pidgey, Renato Santos, ang pamilya ni Romnick, Olivia, Veronica at Rebecca Francisco, kayo din si Precious Cabasog, si Princess Jerquina, si Aris, si Sister Nena, si Ate Sally Sanchez, Sister Janet Ontivero, Sister Gina de Guzman, si Brother Arturo Duque at Sister Erlinda Duque. O dakilang Diyos, alam namin ang kapatiran na ito, mga kapatiran na ito ay patuloy na karamihan sa amin ay nasa banig pa rin ng karamdaman at kami nagtitiwala po sa inyo sapagkat ang mga ko sa amin ay tapat. Samahan nawa kami sa araw-araw namin pamumuhay at tulungan kami na maingatan namin ang aming mga puso upang sa ganun kami maging karapat dapat po sa inyo. Salamat po sa mga pagdinig sa aming mga panalangin. Patuloy namin inihiling ang kapatawaran sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Mga kapatid, salamat sa mga prayer warriors. Mga kapatid, salamat sa mga patuloy na sumusubaybay. Salamat sa mga nagsishare na po. Salamat Pastor sa isa na namang masarap na umaga. Kapag kasama si Jesus, masarap ang umaga na po. At
medyo makulimlim ang panahon, di naman umuulan, kaya ingat ang bawat isa, ano po, mag-vitamin C para lumakas ang resistensya, ano po. Kalamansi is the best vitamin C, ano po. Huwag nyo lagyan ng asukal. Pag nilagyan nyo asukal, magiging tawag dito, yes, sasarap yung lasa, pero magkakaroon ng sugar sa ating dugo. Ganun pa man, masarap pag may konting asukal. Ay, ako nakalimutan kong isama natin sa prayer si Brother Kevin, pero batiin natin si Brother Kevin bago tayo magtapos. Nandiyan siya araw-araw, nakikiligan niya. Ano ba, Birnas, nadala ako sa dami ng ating prayer request. Si Brother Kevin ay birthday ngayon. Ayan, tingnan natin, tatakbo yata ng congressman doon. Tingnan natin nasa na si Brother Kevin. Batiin natin ng happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Ayan, happy birthday kay Brother Kevin, ang elder namin dito sa Gapan, ano? Isang masipag na elder namin dito sa Gapan. At happy birthday sa iyo. Ang dami mong regalo. Ayan ay para i-share natin sa iba, ano po. Ayan ay fruits of the spirit. Di natin na isama, di ba, isama na sa personal prayer si Brother Kevin. Natakbo siya ng congressman, sabi ko, joke lang naman. Joke lang yan. Ganda ng kanyang damit yan, ano. Ayan. Ayan, patuloy tayong mag-ingat sa maghapon, magaman makulimlim sa umaga, mainit naman sa tanghali, ano po. At huwag makalimutan, sabi nga ni Pastor, kailangan mag-exercise para ang ating puso ay lumakas. Totoo yun. Dapat pinapawisan sa maghapon. Maganda rin magpa-araw, ano po. Maganda rin magpa-araw. At ayan, mga kapatid, hanggang dito na lamang ang ating devotion na sa umaga na ito. Ang time check 6:19. Hanggang bukas po muli, samahan tayo sa amin Sister Flor, Ate Flor Erilla. Maraming salamat po sa prayers. At gumaling na ang severe pain ni Kuya Sani. Wow, praise the Lord. Bugbog po ang muscle sa balikat niya. Yun, meron nabugbog ang kanyang napagpagaling ay ang awa ng Diyos. At potato at cabbage poultice. Galing, ano? Ito tunay na ang pagkain na masustansya ay magpapagaling ang makaramdaman. Plus, dagdagan pa ng proper rest, enough rest, lalo na sa gabi. Kapag tayo natutulog ay naghihiling ang ating katawan. Yan, hindi ko makakalimutan na sinabi ni Dr. Tam Mateo. Kaya matulog ng maaga, yung mga may karamdaman, ano po. Di baling gumising ng maaga, basta matulog ng maaga. Alas 7:30 dapat knockdown na. Alas 7, nakahiga na. Yan ang aking practice. Kaya sana ini-inspire ko kayo. Gayahin niyo po akong matulog ng maaga. Kasi nag-i-heal yung katawan natin. Nag-i-heal talaga yan. At siyempre, yung proper diet. Sabi nga ni Dr. Tam, 3 meals per day is good, but 2 meals per day is the best. Morning and breakfast, no in between meals. Yung medyo mahirap pagka inisip nyo, no? Walang merienda, 2 beses lang kakain, gutom. Hindi naman, ilang taon ko nang ginagawa yan, ano po, hindi naman ako gutom. Puro gulay nga lang, no? Walang meat, no meat. Sana yan din, mga kapatid, sana yan din. Tumataba pa nga ako, 61 kilo na ako ngayon, no? From 55 naging 61. So ayan, ano po, hanggang bukas pa muli, mga kapatid. At patuloy tayong magdalanginan, patuloy tayong magtiwala sa Panginoon. Para saan ba't magtatagumpay din tayo. God bless po sa bawat isa. At good morning sa lahat ng mga hindi ko nabati pala na sa background. Ano po, good morning po. Meron ako nakitang bagong pangalan kanina na wala. Natabunan na. Si Juan Aurelio Lehernivi. Yan, magandang umaga po sa inyo. Welcome po sa Discipleship Ministry. God bless po, mga kapatid. Of Jesus calling, my answer is I
long. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help.